Hello mga ka-Lushroom! For today ay meron tayong another video. Si client ay first time niya magpapagawa dito sa atin. And then, alam nyo ba, nung nakita ko siya, parang nag-slow motion ang lahat. Kasi ba naman, ganda ko sa face niya. Anyway, balik na nga tayo sa ating ginagawa. Sa part na to ay magbabanlaw na tayo dito dahil nag-lash bath tayo sa kanya. Kasi hindi tayo pwedeng mag-start nang hindi tayo nagla-lash bath. Meron pa din kaming na-encounter na mga clients na kapag nilalash bath namin sila muna ay nagugulat sila. Napapasabi na lang talaga sila na, may ganun pala? Yes po, kasi ang pag-lash bath ay isa mga pinaka-importante bago tayo mag-start ng paglalagay ng eyelash extension. Lalo na kung si client ay prone sa alikabok, galing sa mga mascara, naka-eyeliner, naka-eyeshadow, kailangan talaga natin i-lash bath muna ang kanyang natural lashes bago tayo mag-start maglagay ng eyelash extension. After kong mag-lash bath, ay maglalagay na ako dito ng glue primer. Minsan kasi sa pagla-lash bath ay hindi rin enough para matanggal yung mga extra oil and extra dirt. Kaya gumagamit talaga ako ng glue primer, and then ang brand na ginagamit ko na glue primer ay yung sa Jenny Lash. After ko nga siyang lagyan ng glue primer, ay binabrush ko siya habang pinapatuyo gamit ang aking mini fan. Kung naisip ninyo na wala naman akong hawak na mini fan, so yung mini fan kasi nakasuksok siya dito sa gilid ng unan ni client kasi may mga bulsa yan. Dahil yung blush pillow ay maraming bulsa, pwede mo lagyan ng tip ni client, pwede mo lagyan ng tweezer, pwede mo lagyan ng mga glue, pwede mo lagyan ng kung ano-ano. Pero ako, ang nilalagay ko lang talaga doon is yung mini fan. Hindi ako naglalagay ng tweezer kasi baka mamaya makalimutan ko, diba, yung next client biglang humiga na hindi ko napansin. So ayun na nga, sa part na nga neto ay nag-start na ako maglagay dito ng eyelash extension. Ang ipapagawa pala ni client ay cat eye volume. Yung mga sizes na nilagay natin sa kanya, yung pinaka-smallest ay size 9mm, ang pinaka-longest ay size 14. Kung napansin ninyo, nasabay ko silang lagyan yung left and right. Yan kasi yung technique ko para magpantay yung left and right. Ang ibig ko sabihin, para magpantay yung kapal nung bawat isa, yung left and right. Baka mamaya kasi hindi ko siya mapansin na mas makapal pala yung isa kaysa dito sa isa. Kaya ayan yung technique ko para pantay talaga sila. Yung gamit ko pala dito na lash glue is yung ating isa sa mga paborito nating lash glue na Jenny Lash. Bubudulin ko na rin kayo mga ka-Lushroom dahil yung lash glue na tong ginagamit ko na to ay isa to sa mga lash glue na ginagamit ko na nakapagpadami ng aming mga kliyente. Dahil sa ganda ng retention na to. Pero, dapat, number 1 mong unang gagawin para magkaroon ka ng good retention ay maayos ang paglalagay natin ng extension sa natural lashes. Hindi tayo pwedeng lagay lang ng lagay kasi nagmumukha lang tayo nagtatanim niyan. Katulad ko, 2 to 3 hours ako bago matapos kasi ba naman sinisipat ko bawat isa. Ang ibig ko sabihin, bago ako maglagay ng extension sa natural lashes, ay tinitignan ko muna yung natural lashes kung naka-curl ba siya, kung naka-straight, kung naka-down curl. So, ito na nga, tapos na tayo dito, and ito na nga yung outcome na ginawa natin sa ating client. So, ito ay cat eye volume. Hindi siya makapal kasi sakto lang yung kapal ng kanyang natural lashes. Sa mga gusto magpagawa ng ganito, alam nyo na, message lang kayo sa aming Facebook page. At ilalagay ko sa caption and sa comment section yung mga link kung saan ko nabili yung mga ginagamit ko. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!